Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat at ako po ulit si Gabriel Santiago from Batch 3 at nais ko pong ibahagi ulit sa inyo ang aking daily devotion for today na may pamagat na for November 3, nakikita ba nila si Kristo sa buhay mo? Ang ating main topic po ngayon is about visible church at ang ating Bible verse is nagmumula sa Unang John chapter 4 verse 12 na sinasabi po dito, "No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us." So, habang binabasa ko po itong verse na to, naiisip ko paano nga ba nakikita ng mundo si Kristo kung hindi naman siya nakikita ng mata. Dito po pumapasok ang concept po ng visible church. Ibig sabihin tayo mismo bilang mga mananampalataya ay nagsisilbing representation ni Kristo dito sa lupa. We are the visible manifestation of God. Kung iisipin natin, napakalaking responsibilidad nun. Ang bawat kilos, salita at ugali natin ay dapat nagpapakita kung sino si Kristo sa ating buhay. Hindi lang sa loob ng simbahan, kundi pati sa eskwelahan, sa bahay at sa mga kaibigan natin. Kapag may nangangailangan, kapag may nasasaktan, o kahit sa simpleng pakikitungo natin sa iba, doon nila nakikita kung sino talaga ang Diyos na ating paniniwalaan. Kaya nga minsan bago pa nila mabasa ang Bible, nakikita muna nila si Jesus sa atin. And we ought to love and extend grace. Ang tunay na simbahan ay hindi lang nagbabanggit ng pagmamahal, kundi pinapakita ito sa gawa. Sa panahon ngayon, ang daming tao ang sugatan, discouraged at nawawalan ng pag-asa. Pero kapag nakita nila sa atin ang pag-ibig at kabutihang galing kay Kristo, nagiging tulay tayo para maramdaman nila ang kanyang presensya. And lastly, we make the spiritual reality become tangible. So, ito po yung magandang part. Kasi bilang katawan ni Kristo, tayo ang nagiging buhay na patunay ng kaharian ng Diyos. Kapag tayo ay nagkakaisa, nagtutulungan at nagmamahalan, nakikita ng mundo ang isang uri ng pag-ibig na hindi nila nakikita sa kahit saan. Iyon ang pag-ibig na totoo, malinis at nagmumula sa Diyos. At hanggang dito lamang po ang aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.